Jesus, you always hear me when I call. Oh, Jesus, you lift me up each time I fall. You're the sweetest name of all. Jesus, how I love to praise your name. Jesus, you're the first and last the same. Oh, Jesus, you died and took away my sins. You're the sweetest name of all. Jesus, you're the soon and coming King. Jesus, we need the love that you can bring. Oh, Jesus, we lift our voices up and sing. You're the sweetest name of all. Jesus, you're the sweetest name of all. Jesus, you always hear me when I call. Oh, Jesus, you lift me up each time I fall. You're the greatest, the sweetest name of all. Jesus, you're the sweetest name of all. Jesus, you always hear me when I call. Oh, Jesus, lift me up each time I fall. You're the sweetest name of all. Jesus, how I love to praise your name. Jesus, you're the first to last the same. Oh, Jesus, that and took away my sins. You're the sweetest name of all. Jesus, you're the soon and coming King. Jesus, we need the love that you can bring. Oh, Jesus, we lift our voices up and sing. You're the sweetest name of all. Jesus, you're the sweetest name of all. Jesus, you always hear me when I call. Oh, Jesus, you lift me up each time I fall. You're the greatest, the sweetest name of all. Jesus, you're the sweetest name of all. Jesus, you always hear me when I call. Oh, Jesus, you lift me up each time I fall. You're the sweetest name of all. Jesus, how I love to praise your name. Jesus, you're the first to last the same. Oh, Jesus, you died and took away my sin. You're the sweetest name of all. Jesus, you're the soon and coming King. Jesus, we need the love that you can bring. Oh, Jesus, we lift our voices up and sing. You're the sweetest name.
Praise the Lord. Hallelujah. Glory to God. Isang mabiyayang hapon po sa ating lahat. Mabiyayang Palakpakan hapon po natin naman. ng malakas ang ating pong Panginoon. Sige po tayo po'y tumayo at sama-sama po nating awitin ang panalangin itinuro po sa atin ng ating Diyos. Ang Ama namin na tayo po'y magsasalmo 91. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Diyos sa Espiritu Santo. Sumasangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang lahat dito sa lupa para sa langit. Bigyan mo kami ng kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para na magpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Patawarin mo kami, ipahintulot sa tukso at iadya sa lahat. Salmo 91, awit ng pagtitiwala sa Diyos. Tayo pong lahat, siyang naghahangad ng pagkupop ng kataas-taasan at nananatili sa kalinga niyong makapangyarihan. Magpagsasabi sa kanyang Panginoon, mong katahanan, ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tangi kong pinagtiwalaan. Ikaw ililigtas niya sa panganib sa umang na bitag. At kahit anumang mabigat na salot, di ka magdaranas. Lulukuban niya sa lilim kanyang malabay na pakpak. Sa kalinga niya ay natitiyak mo na ikaw ay ligtas. Iingatan niya at ipagsasanggalang pagkat siya ay tapat. Pagsapit ng gabi, di ka matatakot sa anumang bagay. Maging sa gagawing biglaang paglusog pagsapit ng araw. Ni sino pa mang darating na sarot pagkagat ng dilim. Di ka matatakot sa kasamaan ng araw kung dumating. Kahit na mabuhal sa iyong harapan ng 1,000 tao, sa iyong paligid ang bilang ng patay maging 10,000. Di ka matatakot at natitiyak mong di ka maano. Ika'y nagmamasid at sa panunood iyong namamasdan. Iyong masasama ay nakikita mong pinarurusahan, sapagkat sa iyo ang iyong ginawang tagapagsanggalang, at ang pinili mong mag-iingat sa iyo ay kataas-taasan. Di mo aabutin kay mapahamak at walang duratan, kahit anong uring mga paghihirap sa iyong tahanan. Susuguin niya ang maraming anghel silang susubaybay, kahit saan ako ikaw maparoon tiyak iingatan. Sa kanilang palad, sa kanilang nagtatayo at sa pagkatakas ay magimakta ng pamo sa pangpalas. Kahit ang tapakan mo ay mga leon, ahas ng bagsik, di ka maano sa mga serepete at liyong mababani. Ang sabi ng Diyos, aking ililigtas ang tapat sa akin, at iingatan ko ang sino mang taong ako'y kikilanli. Pag sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may hilahil ay sasaguluhan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangan. Sila'y bibigyan ko at gagapalaan mahabang buhay. At ang katitiyak na ang tatamuhin nila ay kaligtasan. Maaring ibinid ko ang langit at hindi pa magkakaroon. Maaring
nagpadala ko ng mga balang upang salantain ang lupa nito. Maaring palaganapin ko sa ating bayan ang salo. Ngunit sa sandali na bayang ito na aking pinili ay magpakumbaba. Manalangin, hanapin ko at talikdan ang kanilang kasamaan. Diringgin ko sila, patatawarin ko sila, at ibabalik ko sa kanilang lupain ang katiwasayan at kasaganahan. Ito ang mga salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Palakpakan po natin ang ating Diyos. At malaya po natin itaas ang ating mga kamay sa mga oras kong ito at punganyayahan ng banal na Espiritu na sa hapong pong ito'y manahan sa ating mga buhay, sa ating mga puso at selyuhan ng banal na Espiritu ang apat na sulok po ng tahanan po ito ni Sister Konya upang malaya po nating maranasan ang kabutihan at kalinglingan ng ating Panginoon. Amen? Hallelujah. Yes, Lord. Come, Holy Spirit, I need you. Holy Spirit, I need you. Come, Holy Spirit, I pray. Come, your strength, your power. Lord, let your sweet healing power touch me and make me whole. Halina, Espiritu Santo. Kailangan ito. Sigla't lakas na mahina. Pag-asa ka namin lahat. Halina, Espiritu Santo. Kailangan kita. Sigla't lakas na mahina. Pag-asa
Wala na po bang lalakas pa diyan? Amen. Amen. Glory to God. Hallelujah. Ayan po ipalakpak ng pasasalamat sa ating pong Panginoon sa Amen. loob po ng 2 linggo. Amen. Every 2 weeks nga po Amen. pala yung gawain nyo. Punong-puno ng biyaya ang ibibigay ng ating pong Panginoon sa ating pong lahat. Amen. At alam niyo po yung mga biyaya ng Diyos, hindi lang po yan sa pinansyal. Amen. Yung kung tayo po'y malakas, malusog, Amen. wala po tayong karamdaman. Napakalaking biyaya na po na ibibigay po sa atin ng ating Panginoon. Amen. At Amen. naniniwala po ba kayo na ang ating Diyos ay tapat sa kanyang mga pangako? Yes, Pangako na Diyos na kapag tayo po'y naglingkod sa Kanya, buong sambahayan po natin Yes, God. pagpapalain at ingatan ng ating Amen. Diyos. Isa pa pong pangako ng ating Panginoon sa mga panahon ng karamdaman ng mga pagsubok. Yes, God. Amen. Hindi po tayo iiwan ng ating Diyos. Hindi po tayo Amen. pababayaan. Isa pa pong pangako ng ating Diyos, kapag tayo po'y naging tapat at buong puso naglingkod sa Kanya, Amen. lumaragasa ang pagpapalang ipagkakaloob niya po sa ating lahat. Amen? Amen. Kaya sa pamamagitan po ng ating pagpupuri, amen, ating po ang tanggapin na rumaragasa ang pagpapala para sa ating Diyos. Amen? At para ng ating Panginoon sa Kanyang mga pangako. Sinabi ng Diyos, tayong lahat ay aangat sa ating mga buhay. Amen? Sinabi ng Diyos, aangat ang buhay ko. Kaya't ako'y magsasaya, pagkat sinabi ng Diyos ay sinabi niya. Di ko lilimutin mga pangako niya. Sinabi ng Diyos, sasagana ang buhay mo. Sinabi ng Diyos, aangat ang buhay ko. Kaya't ako'y magsasaya, pagkat sinabi ng Diyos ay sinabi niya. Di ko lilimutin mga pangako niya. Pagpapala aking nararanasan, di ako magtataka kung ba't sa'kin napupunta. Dahil nagkakanluran, timog silangan, saan man magpunta. Lumaragas ang pagpapala, aking pinangangnan. Sabi ng Diyos, sasagana ang buhay mo. Sinabi ng Diyos, aangat ang buhay mo. Kaya't ako'y magsasaya, pagka sinabi ng Diyos ay sinabi na. Di ko lilimutin mga pangako niya. Sabi ng Diyos, sasagana ang buhay mo. Sabi ng Diyos, aangat ang buhay mo. Kaya't ako'y magsasaya, pagkat sinabi ng Diyos ay sinabi niya. Di ko lilimutin Haragang ang pagpapala, aking nararanasan. Di ako magtataka kung ba't sa'kin napupunta. Nagkakanluran, di magsilangan, saan magpunta. Lumalakas ang pagpapala, aking pinangangatan. Haragas ang pagpapala,
Amen. Mabuti po ang ating Diyos sa lahat ng oras at pagkakataon. Amen. Glory to God. Hallelujah. Praise the Lord at patuloy po nating sambahin sa Espiritu at katotohanan ng ating pong Panginoon. Patuloy po nating awitan ng ating Diyos sa hapon pong ito. Itaas ang kanyang dakilang pangalan. Amen. Sige po, inaanyayahan ko po kayong lahat na malayang itaas ang inyong mga kamay. Hallelujah. At patuloy po nating damhin ang banal na presensya ng ating pong Panginoon. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord.
Sige po, maaari na po kayong umupo. At tayo po kayo dadako sa ikalawang bahagi ng gawain ng ating pong Panginoon. Amen? Ang pagpapatutuo ng mga pagpapala na patuloy na ibinubuhos po sa atin ng ating Diyos at maging ang mga pagsubok na patuloy po nating napapagtagumpayan dahil po sa habag at pag-ibig ng ating Panginoong Yahweh El Shaddai sa ating pong lahat. Amen? Lahat po ba'y pinagpala ng Diyos? Lahat po pinagpala ng Diyos, pumalakpak ng malakas para kay Yahweh El Shaddai. At sino po yung gustong manguna dito sa harapan upang parangalan, pasalamatan ng ating pong Panginoon? Ayan po, yung po ating kapatid, Sister Linda Carreon. Palakpakan po natin ang... Sorry po, Carreon. Glory to God. Praise the Lord. Sister Linda. Yan. Palakpakan po natin muli ang ating Diyos. Magandang hapon po, mga brother and sisters. Nais ko po muna magpasalamat kay Lord sa biyaya, sa himala, at sa pag-iingat niya sa ating hiram na buhay. Noong January 11, pina-check up ko po yung asawa ko dito kay Dr. Dons. Kasi pag sumasakit po yung sikmura niya, meron bumubukol dito. Pinupunasan ko naman po ng langis natin. Ngayon, ilabalik na kami kay Doc, tapos nirepair po niya sa cardio, dito sa Rosario naman. Sabi man doon sa Rosario, ipapa-colonoscopy at endoscopy. Sabi ko, okay, sabi ko pong gano'n, di pina-endoscopy and colonoscopy po namin. Ang resulta po, nung lumabas po yung biopsy, po siya, malignant. Malignant po siya. At lumitaw din doon sa biopsy na cancer siya. E di siyempre, asawa, natulang po, iyak ka. Di umiyak po, naiyak po ako. Sabi ko naman sa doktor namin, Dok, naniniwala po ba kayo sa himala? Opo naman, mami. Sabi, may himala, Dok. Sabi ko kung gano'n. Tapos nakita ko po talaga na may pusla po sa akin ganyan. Huwag kang magalinlangan, anak. Sabi niya, nandito ako. Sabi niya pong gano'n. Eh di nung balik naman namin po sa PMS, sabi pa CT scan na naman, dalawa. Yung buong tiyan niya, dahil nga po, hindi po siya nakakadumi. Pag dumumi po siya, may dugo. Eh di pinatest na naman po namin yung dalawang pinapakuha nila, CT scan nila. Tsaka dalawang dugo na naman po. Eh di nung lumabas na naman po yung resulta, sabi ni Doc, sabi niya gano'n. Imala nga, mami, sabi niya, wala pong stage yung cancer niya. Sabi ko na, ay, thank you Lord. Sabi ko pong gano'n. Kaya ngayon po, dapat ngayon po siya ma-admit. Neng pinipilit na nga po ng mga anak ko, neng ayaw po niya. Sabi niya, bukas. Salamat, sabi ko. Pumayag siya para hindi siya makuhan ngayon. Kasi nakapangako ako una kay Lord at saka kay Marit kong Concha na dadalaw ako dito. Dahil lumingi din po ako ng prayers sa kanya. Kaya ako yung lubos na nagpapasalamat bagamat maraming pagsubok aking rin tinatamasa. Siyempre sa tao, hindi naman po nawawala yun ng mga pagsubok. Pero ako naman ay aking napatatagumpayan. Kaya binabalik ko ang aking taus-pusong pasasalamat sa ating Yahweh El Shaddai. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Amen. Praise the Lord. Tunay nga po na walang imposible sa ating Diyos. Amen. Glory to God. Kaya yung pong ating pagpapagal sa ating pong paglilingkod sa ating pong Panginoon, hindi po nasasayang yan. Dahil hindi lang po tayo ang pinagpapala ng Diyos, kundi ang ating buong sambahayan. Amen. Glory to God. Sino pa po yung gusto mag-share? Hello?
Sige po, kahit po nakapagpasalamat na po ako sa ating Diyos last Thursday sa Betis chapter. Ako po nagpapasalamat sa ating Diyos for 55 years na biyaya, kalakasan, kaligtasan, buhay na nagmumula sa Kanya. At ako po taos puso nagpapasalamat sa ating Diyos dahil po yung 23 years ng aking buhay ay hindi po nasayang. Ay ang pinagamit ko sa buhay paglilingkod sa ating pong Panginoon. Amen. At yung bunga ng aking paglilingkod ay nakikita ko po ngayon sa aking pong mga anak, sa aking mga mahal sa buhay. Gaya di po ni Sister Linda, yung brother husband ko po, dapat last September pa po, 2025, maoperahan na po siya kasi meron po siyang bato sa abdo. Yung pong size po nung ano niya is 1.75 cm. Kaya lang po, nung pumunta po kami sa gastro po namin, kailangan po magpa-clearance, mataas po yung SGPT niya. 3 na po yung pinatest sa kanya, CT scan na po siya, hindi pa ko po alam yung iba. Pero hindi pa rin po siya kini-clearance kasi gusto niya talaga mag-normal yung kanyang SGPT. Sabi naman po nung internal doctor po namin sa diabetes niya, yung mga case daw po yun, kaya nga po tumataas yung SGPT dahil nga po yung bato niya sa apto, natatamaan po yung gagadadya po kanukit ang kayang ate. Kaso ayaw po siyang i-clearance. Sabi ko kay Lord, siguro hindi po kalooban ng Diyos na maoperahan siya. Sabi ko, kasi gusto po niya laparoscopic, ano po yan, laser. Kaya lang ako naman po ayaw ko, sabi ko, mas maganda na yung buksan siya para yung mga malilit pang bato matanggal. So nagdadalawa po yung ano namin. Taranong niya, ikaw ba anong gusto? Ako yun ang gusto ko. Siya yung po yung gusto niya. Siguro po din niloob ni Lord. Kaya hanggang ngayon, hindi pa po siya naoperahan. Kaya sabi po kay Lord, yung bato niya sa abdo, lulusawin niya po yun matatanggal. Amen. Dahil wala pong imposible kay Yahweh El Shaddai. Amen? Sino pa pong gusto mag-share? Isa pa po? Ayan po, Sister Marlene. Palakpakan po natin ang ating Diyos. Good afternoon, mga brothers and sisters. Palakpakan natin ang ating bahay na Diyos, Yahweh El Shaddai. Amen? Ang patutuko po hindi sa akin. Kasi po, binigyan ako ni Lord ng trabaho, subalit alam ko na siyang nagbigay sa akin dahil mayroon po siyang biyaya sa amin. Ngayon po, yung sa pinagpapasukan ko sa pinsan ng brother husband ko po, isang gabi po dahil po kasama nila ako natutulog doon. Bali, ako taga-akay sa may CR. Ang nangyari, 2 silang magkapatid doon sa Magkandila. Pinsan ng mister ko yon. Ngayon, ang nangyari po, kinatok ako ng kasama ko sa kabilang kwarto kung saan po kasama ng isang pinsan niya. Sister Marlene, sabi gano'n. Bakit? Sabi ko 1 o'clock. Si Ate Lynn, gano'n noon, nakasiklo, dana, makaya na. Sabi ko, pinasukan ko siya. Tapos, ang ginawa ko first aid, kasi hindi ko mabuhat-buhat. Tapos sabi ko gano'n, kumuha ako ng avocado, yung buto na avocado, di ba nilagyan natin ng langis? Yun, ang pinaka-plus ko, malamig na malamig yung kamay, yung paa, at saka yung mga pawis niya, malamig. Tapos namumutla na siya. Ang ginawa ko, nagsalmo ako hanggang nagdasal ako ng Psalm 91. Tapos yung bubuhat ko na siya, hindi ko talaga kaya, mabigat. Mangat na yung tuhod niya. Sabi ko, tumawag ka doon ng bali pamangkin niya. Tinawagan yung lalaki at saka yung mag-asawa na yun. Ang nangyari, ginawa ko pa naman, yung iba kapag nahilo ka, bunutan mo yung ulo niya, ianin mo yung buhok niya. Tapos yung dito, para uminit yung tainga, kasi malamig na malamig. Awa ng Diyos, nung oras din yun, may nurse din sila doon na kapatid nila. Pumunta po sa kabilang bahay, tapos tinignan yung sugar, yung blood pressure, okay naman po. Yun lang nangyari kasi kumain daw siya ng buro ng talangka, hindi natunawan.
Tapos ano pa yung mga arthritis na dun sa buro, nag-react. Ngayon na nangyari, sabi ko, gagaling ka na in Jesus' name. Hanggang sa ngayon na hindi na ako matutulog sa kanya dahil magaling ka na, sabi ko gano'n, kaskas ng ng abukado. Sabi ko, alam mo ba, mahiling po yung kamay kong ito. Sabi ko, pinagaling ka na ni Lord. Oo nga, sabing gano'n. Tapos sabi ko, ay salamat sa Diyos dahil makatulog naman ako sa amin. Sabi ko gano'n, makapaglaban naman ako, 1 week po siyang nagkaroon ng ganyan. Kaya salamat sa Diyos, ginagamit tayong lahat, kung ano man mayroon mga karamdaman, dahil mayroon na tayong gift of healing sa ating mga kamay. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. To God be the highest glory. Amen. Praise the Lord. Sister Baby. Sister Baby. Yan, palakpakan po natin muli ang ating Panginoon. May pagat panapon po ko nga. Ini po at inak. Oo. Ini po kasi imbitis ko niya yung makapagaten. Pero po, adyan yung makapagaten. Ako na yung kakaling manyawi. Ini po ang patuto ko. Mga brother and sister nga po ko po. Puro meron po may hospital na Green City. Green City po. Kaya ba't sabi, mga siguro pa Domingo, sabi na ng doktor, kailangan niyang ma-opera nga po mo, nanitang doktor, dala may PMS. Kaya na, karing kumag-opera na. Dahil atin niya kasi yung spinal cord, atin niya pong bukol. Sagulim. Kaya ba't po, ito po, delahanin nga ako ang point katuangan ko. Dahil nga ako lang magbante. Ito po ma-opera, ayaw o hindi yan ang imposible nga po gino, kagana-kana. Huling mikay ko po kang gawain na ni 1995. Hinakay kayo yung kapatid ko, sister ko, yung kapatid ko. Sabi ko kaya, ito pong ma-opera na PMS, sabi dahil doktor, ano na po, ito pong manopera kaya sabi na. Doktor sabi na, wag mo nga lisin yung panyong Elsaday sa kama ko. Oh, bakit sino nag-El Shaddai? Ang lola mak po, amen, sabi na po. Eh, ba't sabi na po niya na ako ganyang fastball? Ma-opera niya nga po mo. Eh, paano dapat ma-opera kasi 17 years siya. 17 years old siya pa. Sabi na ni doktor, mga brother and sister, alam niyo po yung imala. Sabi na ni doktor, 50-50 ya pa diyang ma-opera ya kasi yan nakya. Delikado yan niya pong bukol king gulot, spinal cord. Sabi na ning anak ko, iyabe po na rela nananorin gamat na. Iya pong mag-opera ya puntaran. Sabi na po ni doktor, amen na po. Kay ba't po ito po, inopera niya po yung nga po ko. Lugod na ning ginungin po mga brother and sister at ine po kami nga po ko. Pong bayaran mo ka rin po mga brother and sister, doktor siya namlakapit na pong milyon. Ngayon yung katuangan ko po linapit sa karang anak na yun naman po magayangin, malabat nogwag at yung kabiyayan. Ito po pera lang di pong kapit ng milyon nga po ko para po milwan na po mga brother and sister, linwal na po yung nga po ko. Anya lang imposible nga po sabi ko kay Yahweh. Yahweh, lingkon ko, adya po niya kumagaten, nakakakalingwan, sabi ko kaya. Sabi ko, nakalpunta ka na, salamat kay kaya ko. Di kain po nga po, hindi po mag-recovery niya mo po. Anya, ngayon po mga brother and sister, adyan po niya kumagaten, kaya kakalingwan ni Yahweh. At kaya puso ka dyan kita ko, kakit ko sister, norang po'y kumarimbet. Nakalpunta ka na, salamat kayo mga brother and sister. Ngayon po Yahweh, at inake po kayong balemi. Ako po balo nun na ang kalooban, sabihan ko po pinakabanda kayo po, 13 years na kayo tantutok lang. Pero paborin mi po, ngayon po buri mga brother and sister.
Bago na po maka-hospital, yan po ko pa, magbuhanan da kami. May okay po. Ngayon yawe, huling nga pong gano'n. Dapat siyang maglingkod nga na ako, magatay niya mo naman po. Ngayon po mga brother and sister, ayan pong pelak ba na kami, pagpapala, may biotrick na po nga na ako kin Canada. Makapetisyon na ilang adani nga nakla. Anya sabi ko kaya nga pong ginawa ko talaga rin kod mo kami, mong kay Pepa Ure na ako. Nga mga brother and sister, ngayon po pasalamatan kayo po Yahweh. Ako po yung kapatid ko sa kako, Papa Preo Berding. Nga po ko yung pamilya namin. Pero masakit po, masakit. Ngayon po, dakal na salamat kayo mga brother and sister. Ita po po pagpapala, ita may biotrick na po yung anak ko papuntang Canada ilang adwan ng anak na baka king mga inisabi ko baka ano kaya maanam labas mo rin na pagpagaling ka't lumumbulan akwara kaya na ko bisaya ako kanyan kasi marila ka rin ako. Yan dakal salamat din ang puren. Kaya be ko ng puren rin. 1995. Ngayon ako mag-absent, ila o Renati. Kuya, ati kay Manila, mumuran. Dakal kay Sister Malin. Anya yawe, dakal salamat kay binyang pagpapara kita nga po ko. Dakal salamat. Ulitan ko bayo ba kung sabi na po kasi ni Doktor. Kanyang pas muli Johan. Ma-opera na po mo. Sabi na 50-50. Lima na lang ka, papapreyo, berde po ka rin. Picture ka rin kailangan na ka rin, Brother Domi. Sabi na ng Johanna, iyawe po yung tela na gamat. Johanna niya, inulit ko po. Amen, anapulitan, Doktor. Ang kapukeng walinga na ako, hinga po kumanalig. Itampan yung Elsa dahil kahit po at yung tsana, hindi kakitaya pong ama. Balo na po nitang menopera, kaya Lord, na Elsa dahil lola makakuha na, amen, ana po ni Doktor. Diyan po kayo ng ospital, na po ko tayo ipawating na Elsa dahil ko po niya, dakal po salamat kayo. Kanyang kapuso. Paslese niya ng tutis mo. Hello po. Good afternoon po. Malakas po palakpak ang Yahweh El Shaddai. Nakapunta ka na salamat Yahweh at ilungang pure likod yu Kenny. Dakal po salamat kay suporta yu. Sino pa kaya po yung balay Yahweh El Shaddai? Dakal po dakal salamat. Mga brother and sister. At yung po Kenny coordinator na ng Santa Ines. Mangong biraya po ken second year anniversary na po. Sana po itangan total malapit tamo mo alos betes tangan ang pongwago. Sana po supportan tayo po in Santa Ines. Amen po. Ngayon naman po meteya po itang kapatid na ning kasister tamo, mi tiyempo po gawain tamo si Sister Lod. Sabihan na pong ay Brother Dennis po, po munta tamo. Sana po itangan. Pakit tapo suporta tamo kay kapatid tamo. Amen po. Saka po mag-second collection niya po Sister Dominga, patak po. Diyan siya magkano mo po, ibiyataya po kitang kapatid tam. Amen. Very excited ni talagang iyawe pa siya po yung kinilos. Dakal salamat king kega nagang biyaya yung kaya kami pati po karening kapatiran ko. Sana po nung aramurin dahil tamo po mag-absent. Amen po. Pakipreyo bertaya po yung kapatiran tamo, Sister Erlinda Karinyo Guagua, yung pong asawa na po. Sana po maging successful yung kayang operasyon. Milako nang ampuin kayang panandaman mula ulo hanggang talampakan. In Jesus' name, Amen. Amen, amen po. Itangan po ang kinangko po magaling tanang, nalatanang ang pong panandaman. Ang po po hindi na nakatapo, dakalabiyayang Yahweh, rin pong pamilya tamo, po po rin asawa tamo. Dakal po, dakala salamat. Babalik kayo po yung papurit parangal kay Yahweh El Shaddai. Palakpakan tayo po malakas Yahweh El Shaddai. Praise the Lord. Amen. At tayo na po tumayo at patuloy po ihanda ang ating mga sarili, ang ating mga puso sa pagkakataon at ang maghahayag po ng kabutihan ng ating Panginoon, Brother Dennis Blanca. At pong itaas ang ating mga kamay.
sambahin ang iyong banal na pangalan. Ikaw ang Diyos, buhay, banal at makapangyarihan sa lahat. Ang Diyos na mapagmahal, mapagunawa, Diyos kang mapagpala at mapagawa ka ng himala. Panginoon, marami pong salamat sa hapon pong ito sa napakalaking biyaya at oportunidad para sa amin na kami po ay patuloy na makapaglingkod sa banal mong pangalan at makadulog po kami sa banal mong presensya. Dalangin po namin, Panginoon, na kami kapagan, patawarin mo po ang bawat isa sa amin sa lahat po ng aming mga pagkakasala. Lobin mo po na kami linisin, hugasan ng banal mong dugo at marapatin mo po kami, Panginoon, sa iyong banal na harapan. At loobin mo po, Panginoon, na samahan kami sa lugar na ito. Pangunahan mo po kami, Panginoon. Ikaw po ang malayang kumilos ng may kalakasan at kapangyarihan sa aming kalagitnaan. Loobin mong abutin ang bawat isa. Ipagpala mo po ang kanilang buhay. Pagalingin mo po ang lahat ng may mga karamdaman. Palakasin ang mga pinanghihinaan. At loobin mo po na sa hapong ito, bigyan ng kanilang ng katugunan ng kanilang mga kahilingan. Pagpalain mo rin po, Panginoon, ang kanilang pagkikinig ng iyong mga salita. Pagpalain ang pangangaral ng mabuti mong balita. At pagpalain mo po, Panginoon, ang iyong abang alipin na gagamitin. At dalangin po namin ang kapuspusan ng banal na Espiritu. Banal na Espiritu, ikaw po ang mangusap. Ikaw po ang kumatagpo. Hayaan mo po na sa hapon pong ito, ikaw ang siya naming maranasan. At sa iyo po namin, Lord, ipinagkakatiwala lahat ng magaganap pa. At ngayon pa lamang, inaangkin na po namin ang tagumpay at pagbuhos ng iyong masganang grasya sa aming buhay. Sa pangalan ng Panginoong Hesus, sa ngalan ng mga anak ng Espiritu Santo, pagkat ang Diyos ay Pag-ibig ang siyang pumukaw sa ating puso at kaluluwa. At siyang nagdulot sa ating buhay. Anak sa dilim at pag-asa. Sikapin sa ating pagtungo, ipamalita sa buong mundo. Ang ibig ng Diyos ang siyang sumakop sa bawat pusong sa pagsuyo.
to God. At ang mabuting balita po natin pong pagsasaluhan sa hapon pong ito ay kukunin po natin sa Ebanghelyo ayon kay San Lucas o kay San Mateo. Chapter 17, verses 1 to 9. Gospel according to St. Matthew, chapter 17, verses 1 to 9. At ito po ang nasusulat. Pagkaraan ng 6 na araw, isinama ni Jesus si Pedro at ang magkapatid na Santiago at Juan. At sila'y umakyat sa isang mataas na bundok. Samantalang sila'y naroon, nakita nilang nagbagong anyo si Jesus. Nagliwanag na parang araw ang kanyang mukha at pumuting parang busilak ang kanyang damit. Nakita na lamang at sukat ng 3 alagad, sina Moises at Elias, na nakikipag-usap kay Jesus. Kaya't sinabi ni Pedro kay Jesus, Panginoon, mabuti pa'y dumito na tayo. Kung ibig ninyo, gagawa ako ng 3 kubol, isa sa inyo, isa kay Moises at isa kay Elias. Nagsasalita pa siya nang liliman sila ng isang maningning na ulap. At mula rito'y may tinig na nagsabi, ito ang minamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan. Pakinggan ninyo siya. Ang mga alagad ay natakot ng gayon na lamang nang marinig nila ang tinig at sila'y napasubasob. Ngunit nilapitan sila ni Jesus at hinipo. Tumindig kayo, sabi niya, huwag kayong matakot. At nang tumingin sila ay wala silang nakita kundi si Jesus. At habang bumababa sila sa bundok, niutos ni Jesus sa kanila, huwag ninyong sabihin kanino man ang pangitain hanggat hindi muling nabubuhay ang anak ng tao. Ang mabuting balita po ng ating kaligtasan. Praise God, purihin ang ating Panginoon. Glory to God, glory to Christ Jesus. At isa pong pinagpala at magandang hapon po. Kamusta po ang mga anak ng Diyos? Glory to God. Glory to Christ Jesus. At ngayon po mga kapatid, tayo po'y magninilay. At ang atin pong pagninilayan na gintong aral ng Panginoon ay ang revelation of God about Jesus. Ano po? Ang pagpapahayag ng Diyos patungkol sa ating Panginoong Hesukristo. Ano po? Kumbaga mga kapatid ko sa Panginoon, sa gospel na ito ay pinakikita ang real identity of Christ. Ano po? Amen po ba? Kung sino ba talaga ang ating Panginoong Hesukristo. Ano po? Okay, pakpakan muna natin si Lord. So, yung una, mga kapatid ko sa Panginoon, makikita dito natin na ang Panginoon ay nagbagong anyo. Ano po? Sabi po dito ay sabi po dito, nagbagong anyo si Jesus, nagliwanag na parang araw ang kanyang mukha, at naging busilak sa kaputian ang kanyang
damit, mga kapatid ko sa Panginoon. Ano po? Amen po ba? So nagbagong anyo si Lord. Nagliwanag yung kanyang mukha. Ano po? Tingnan mo nga yung katabi mo. Ano sa tingin mo? Maliwanag. Maliwanag ba ang mukha? Hallelujah. So, sobrang liwanag, mga kapatid, ng mukha ng Panginoon at naging busilak sa kabutihan. Kumbaga, nagkaroon ng sinag, ano po? Nagkaroon ng naging busilak sa kabutihan ang kanyang damit, mga kapatid ko sa Panginoon. Dito, ipinapakita, mga kapatid ko sa Panginoon, ang divine ang divinity ng ating Panginoong Hesukristo. Ang kanyang kabanalan, mga kapatid, ano, bilang Diyos. Ayan, ano, hindi lang siya basta tao, ano po, kasi ang Panginoon ay 100% human, pero hindi lang siya 100% na tao, kundi siya rin ay 100% na Diyos, mga kapatid ko sa Panginoon. Ano po? Amen po ba? Naniniwala ba kayo na ang Panginoon ay tao? Sino ang naniniwalang ang Panginoong Hesus ay tao? Ano, okay. Okay, tao siya, di ba? Amen po ba? Yan. Pero hindi lamang siya tao, kundi siya rin ay Diyos, mga kapatid ko sa Panginoon. Ano po? Kaya nga po sinasabi sa John chapter 1, di ba, mga kapatid ko sa Panginoon, ano po, ang salita ay nagkatawang tao at ang salita ay Diyos, mga kapatid. Walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Ano po? Amen po ba? So dito ipinapakita sa gospel natin, mga kapatid ko sa Panginoon, ano po, na si Jesus ay Diyos. Ano po? Amen po ba? Siya ay Diyos, mga kapatid ko sa Panginoon. At kung siya ay Diyos, mga kapatid, ano po, anong gagawin natin? Glory to God. Ayan, dapat siyang sambahin. Ano po? Dapat siyang paglingkuran. Ano po? Amen po ba? At lalong dapat tayong manalig at manampalataya sa Kanya. Ano po? Amen po ba? Okay, palakpakan natin si Lord. Yung malakas na palakpak para sa Panginoon. Glory to God. Glory to Christ Jesus. At pangalawa, mga kapatid ko sa Panginoon, dito rin makikita po natin na lumutang. Ano po? Nagpakita si Moises at si Elias, mga kapatid ko sa Panginoon. Itong dalawa nagre-represent, mga kapatid, si Moises sa batas ng Diyos. Ano po? Si Elias naman, mga kapatid, nagre-represent sa mga propeta. Ano po? Amen po ba? Sa hula ng mga propeta. So ngayon, dito ipinapakita na ang Panginoong Hesukristo, ano po, siya yung katuparan. Sabihin niyo po, katuparan. Sa English niyan ay fulfillment, mga kapatid. Ano po? Katuparan ng mga utos ng Diyos at katuparan ng mga hula ng mga propeta. Kaya sabi ng Panginoon, mga kapatid, sa Matthew chapter 5, di ba? Na naparito siya hindi para pawalang bisa ang kautusan at ang mga hula ng mga propeta, kundi naparito siya para ipaliwanag at tuparin ang mga kautusan at ang mga hula ng mga propeta. Ano po? Amen po ba? Okay, palakpakan po muna natin si Lord. Yung malakas na palakpak. So dito, mga kapatid ko sa Panginoon, ipinapakita ng ating binasa na si Jesus ang katuparan. Ano po? Ng mga pangako ng Diyos. Katuparan ng mga isinulat at hula ng mga propeta. Ano po? Amen po ba? Katuparan ng mga utos ng Panginoon. Ano po? Amen po ba? So ngayon, nangako ang Lord na magpapadala siya ng tagapagligtas. Ano po? Amen po ba? So ngayon kung si Jesus ang katuparan, ibig sabihin, siya yung isinugo ng Diyos na
ligtas. Kasi siya yung tutupad. Ano po? Amen po ba? Siya yung katuparan, mga kabatid ko sa Panginoon. Kaya nga po, mga kabatid ko sa Panginoon, ano po, inialay niya ang kanyang buhay. Ano po, ibinigay niya ng kusa ang kanyang buong sarili upang ang sangkatauhan ay bigyan ng kaligtasan at buhay na walang hanggan bilang katuparan sa mga isinulat at hula ng mga propeta. Ano po? Amen po ba? Okay, palakpakan natin si Lord. Yung malakas na palakpak. Hallelujah. So ano naman ang significance nito, mga kabatid? Kung si Jesus ang fulfillment, ano po, ng buong kautusan at ng mga hula ng mga propeta, ano ngayon ang ating gagawin? Ano po? Mas lalo tayong nakatitiyak, di ba? Amen po ba? Mas lalo tayong nakatitiyak na sa Panginoong Hesus, sa ating pananampalataya, ay hindi ito nawawala ng saysay. Mas nakatitiyak tayo na sa Panginoong Hesus, tiyak ang ating kaligtasan at buhay na walang hanggan. Amen po ba? Kayo ba'y naniniwala, mga kapatid, na sa Panginoong Hesus may kaligtasan tayo? May buhay na walang hanggan tayo. Sino po ang naniniwala? Ayan, palakpak natin si Lord. Yung malakas na palakpak. At pangatlo, mga kabatid ko sa Panginoon, na pagpapahayag at pagpapakilala kung sino ang Panginoong Hesus ay ang tinig mula sa langit. Ano po? Amen po ba? Na nagsasabi ito ang, sabi po dito, mga kabatid ko sa Panginoon, palakpakan muna natin ang Panginoon. Nagsasalita pa siya nang liliman sila ng isang maningning na ulap. At mula rito'y may tinig na nagsabi, ito ang minamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan. Ano po? Amen po ba? So, pag sa Old Testament, mga kabatid, yung paglilim ng ulap, ano po, sa mga Israelita sa lumang tipan, ito'y palatandaan ng presensya ng Diyos. Na nasa kanila ang presensya ng Panginoon. Ano po? Amen po ba? So dito, sabi po dito, nililiman sila ng ulap. So ibig sabihin, nandoon sa kanila ang presensya ng Diyos Ama na nasa langit. Ano po? Amen po ba? At pagkatapos ay narinig nila mismo ang tinig ng Diyos Ama na nasa langit. Ano po? Amen po ba? At anong sabi, mga kabatid ko sa Panginoon ng tinig? Ito ang minamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan. So ibig sabihin, ini-introduce mismo. Ano po? Ipinakikilala mismo ng Ama. Ano po? Ang ating Panginoong Hesukristo, na siya yung kanyang minamahal na anak, na siyang sinugo. Ano po? Amen po ba? Na mula sa Ama, na siyang tutupad sa mga pangako ng Diyos, na siyang tutupad sa mga hula ng mga propeta, siyang tutupad sa mga kautusan. Ano po? Amen po ba? At ang isang hula, mga kabatid, ay na magpapadala ng tagapagligtas ang Diyos Ama. Ano po? Amen po ba? So ito dito pinapilala na. Ano po, mga kabatid ko sa Panginoon? Pinapatunayan na mismo ng ating Diyos Ama na nasa langit. Alam niyo po, mga kabatid ko sa Panginoon, sa Biblia, pagka may isang argumento, ano po, may usapin, para paniwalaan, mga kabatid, tanggapin ang usapin na yan na totoo at mapagkakatiwalaan, kinakailangan ito ng 2 o 3 witness, mga kabatid ko sa Panginoon. Ano po? 2 o 3 witnesses.
Dito sa ating binasa, may tatlong witnesses, mga kapatid ko sa Panginoon, na nagpapatunay, nagpapahayag, nagpapakilala sa ating Panginoong Hesukristo. Ano po? Una, yung kanyang pagbabagong anyo. Tanda ng kanyang divinity, mga kapatid, ng kanyang kabanalan. Ano po? Amen po ba? Ng kanyang pagiging isang Diyos, mga kapatid. Pangalawa, ay yung yung paglabas, paglutang ni Moises at ni Elias. Tanda o nagsisimbolo, mga kapatid ko sa Panginoon, no po, nagre-represent ng mga batas at ng mga hula ng mga propeta, mga kapatid ko sa Panginoon. Ano po? Amen po ba? At yung pangatlo ay ang tinig mismo ng Diyos amang nasa langit. Ano po? Amen po ba? Okay, palakpakan po natin si Lord. Yung malakas na palakpak. So, ipinapahayag ito at ipinapakilala ang Panginoong Hesukristo upang tayo na makakarinig ng mabuting balitang ito ay mas lalong magkaroon tayo ng matibay na pananampalataya sa Panginoong Hesukristo. Na makatiyak tayo sa ating sinasampalatayanan. Ano po? Kaya nga po dapat tayo, mga kapatid ko sa Panginoon, hindi nag-aalinlangan. Ano po? Dapat matibay ang ating pananampalataya sa Lord. Ano po? Na tayo'y nakatitiyak na sa Panginoong Hesus, hindi tayo mabibigo. Ano po? Amen po ba? Ayan, sino dito ang matibay ang pananampalataya sa Lord? Ayan, nakakasigurado ba kayo? Ayan, hindi ba kayo nag-aalinlangan? Ayan, dapat hindi tayo nag-aalinlangan. Ano po? Sapagkat sa mga tao, sabi sa banal na kasulatan, mga kapatid sa Panginoon sa Romans, ang mga nananalig ay hindi mabibigo. Amen po ba? Hindi tayo mabibigo sa ating Panginoong Hesukristo sapagkat siya ang tunay at nag-iisa na ating tagapagligtas, mga kapatid ko sa Panginoon. Amen po ba? Kaya po, mga kapatid ko sa Panginoon, kung talagang nakakasigurado tayo, ano po, na si Jesus ang ating Diyos na tagapagligtas, dapat laging malakas ang ating loob. Ano po? Panatag ang ating loob na tayo ay nakatitiyak sa ating pananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. Dumating man ang mga pagsubok, mga tiisin, hirap sa buhay na ito, hindi tayo matatakot. Hindi tayo mangangamba, hindi tayo mababalisa sapagkat alam nating may Diyos tayong higit na maasahan sa gitna ng ating mga pangangailangan sa buhay, sa ating mga kalagayan sa buhay. Ano po? Amen po ba? Yan, sabihin mo sa katabi mo, kapatid, huwag kang mangamba, huwag kang matatakot sa mga pagsubok. Mayroon tayong Diyos na ating tagapagligtas at tiyak na tayo ay tutulungan at ililigtas ng ating Panginoon. Amen po ba? Tiyak yun, mga kapatid. Kayo ba'y naniniwala na sa ating paglapit, pagpapalain tayo ni Lord? Sino pong naniniwalang pagpapalain tayo ni Lord? Ayan po, mga kapatid ko sa Panginoon, kaya nga po sinugo ng Ama ang kanyang bugtong na anak upang tayo'y katagpuin, makatagpo ng Diyos. Ano po, para sa paglapit natin sa Kanya, mga kapatid, tanggapin tayo at pakinggan ng Diyos ang ating mga ay makatagpo ng ating Yahweh El Shaddai. Kaya tayo, mga kapatid ko sa Panginoon, na answered prayer. Sino nakakaranas ng answered prayer? Nakakaranas ba kayo ng answered prayer? At ako'y naniniwala na sa hapong ito, answered prayer ang lahat ng may prayer request. Hallelujah. Glory to God.
Kaya niya sinugo ang kanyang bugtong na anak upang tayo'y abutin sa ating mga kalagayan. May problema, ang Diyos ang magbibigay ng solusyon sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Ano po? Amen po ba? May pangangailangan ka mula sa kayamanan ni Yahweh na hindi maubos. Ipagkakaloob niya ang lahat ng ating kailangan sa pamamagitan ni Kristo na ating Panginoon. Di ba? Sabi sa Philippians chapter 4 verse 19, di ba? Amen po ba? Sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo, ibubuhos niya sa atin ang kanyang masaganang grasya. Kaya tayo ngayon, mga kapatid ko sa Panginoon, makakaasa pananampalataya, hindi tayo bibiguin ng ating Yahweh El Shaddai. Amen po ba? Ayan, palakpakan natin si Lord. Yung malakas, palakpak. Glory to God. At siyempre, mga kabatid ko sa Panginoon, kung itong gospel na ito, ano po, nagpapakilala sa Lord para tayo bigyan ng matibay na pananampalataya. Ano po, siyempre, dahil sa pananalig natin, sabi ng Ama, pakinggan ninyo siya. Ano po? Amen po ba? Ngayon pinakikinggan po ba natin? Sino ang pinakikinggan? Si Lord. Pinakikinggan nyo ba? Ayan. Pag sinabing pakinggan, anong ibig sabihin nito? Mga kapatid, yung pakinggan lang, tapos na. Ayan, dapat mga kapatid ko sa Panginoon, bukod sa pakikinig, may kasamang pagsunod. Ano po? Amen po ba? And tingnan mo nga ulit yung katabi mo. Ano sa tingin mo? Sumusunod pa. Ayan, dapat sumusunod. Ano po? Sabi ng Panginoon, kung patuloy kayong susunod sa aking mga aral, tunay nga kayo'y mga alagad ko. Amen po ba? Ibig sabihin ng alagad, tagasunod o mga mananampalataya. Ano po? Disciples of Christ. Believers of Christ, mga kapatid. Ano po? Nakikita dapat sa atin ang pagsunod. Ano po? Amen po ba? Kasi ang totoong may pananampalataya, ang totoong nanalig at tumanggap kay Kristo, tumatalima sa Panginoong Hesukristo. Ano po? Sumusunod. Ginagawa natin kung ano ang kalooban ng Panginoong Hesukristo. Ano po? Amen po ba? Kaya minsan sabi rin po sa banal na kasulatan, if you hear His voice, harden not your heart. Ano po? Pag narinig natin ang tinig ng Diyos, huwag maging matigas ang ating mga puso. Ano po? Kasi gusto ng Lord na tayo ay maging masunurin. Kaya nang i-introduce niya ang kanyang anak, ipakilala niya ang kanyang anak, sabi niya, pakinggan ninyo siya. Ano po? Amen po ba? So dapat tayo po ay nagiging masunurin. Ano po? Amen po ba? So anong gagawin natin para makasunod sa kalooban ni Lord? Anong gagawin? Mag-aral, magnilay. Ano po? Amen po ba? Ng kanyang mga salita. O, sino ditong nagninilay, nag-aaral ng salita ng Diyos? Araw-araw. Araw-araw ba? Nagbabasa kayo? Sinong nagbabasa araw-araw, nagninilay ng salita ng Diyos? So, dapat ganun ang ginagawa natin.
Ano po? Araw-araw. Kaya nga sabi, di ba? Sabi ng Joshua, ano po? Sayin po natin, mga kabatid ko sa Panginoon. Palakpakan muna natin si Lord. So, anong sinasabi dito, mga kabatid? Ang palitan ni Joshua, si Moises, para pangunahan ang bayan ng Diyos. Ano po? Okay, palakpakan muna natin ulit si Lord. Sabi ng Panginoon kay Joshua, huwag mong kaliligtaang basahin ang aklat na yaon. Dilidilihin mo iyon araw-gabi upang matupad mo ang lahat ng nasusulat doon. Sa gayon, giginhawa ka at magtatagumpay. Amen po ba? Anong pinagagawa kay Joshua para masunod niya ang mga nasusulat sa banal na kasulatan? Ha? Dilidilihin iyon araw at gabi. Ayan, ano po? Kayo ba masipag magbasa ng Bible? Sinong masipag? Sino naman dito ang masipag magamit ng cellphone? Buti pa yung cellphone, hindi nakakaligtaan. At hindi kinatatamaran. Ano po mga kapatid? Pero ang salita ng Diyos minsan kinatatamaran. Amen po ba? Kaya dapat masipag tayo. Ano po? Maghanap tayo lagi ng time na makapagbasa, makapagnilay. Ano po? Lalo na sa itong Kwaresma na to, di ba? Tayo po ay nasa Kwaresma. Ano po? Ibig sabihin 40 days na pagninilay at paghanda sa muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesukristo. Ano po? Amen po ba? So daw itong 40 days and 40 nights magamit natin sa pagninilay. Ano po? Actually, hindi lamang itong Kwaresma dapat tayo nagninilay. Ano po? Amen po ba? Hindi lamang itong Kwaresma dapat tayo nagninilay ng mga salita ng Lord. Dapat araw-araw. Ang bilin nga po kay Joshua, araw-gabi. Kasi pag natutupad natin ang mga kautusan ni Lord, may blessing naman eh. May biyaya naman. Sino dito ang gusto pagpalain? Gusto niyo bang pagpalain ni Lord? O anong gagawin? So sabi doon, dili-dilin ang salita ng Diyos araw-gabi para matupad. Matupad natin nang sa gayon tayo ay giginhawa at magtatagumpay sa buhay na ito. Amen po ba? Sinong gustong guminhawa? Ayan. Magtagumpay. O anong gagawin? Ayan, dili-dilihin ang salita ng Diyos araw at gabi para matupad. Huwag ninyong puputulin yung para matupad. Amen po ba? Ayan, kasi pag pinagnilayon mo nga, hindi naman natin tinupad. Ibig sabihin, hindi naman natin ginawa, hindi naman natin isinabuhay. Di ba wala din? Ano po? Amen po ba? Kasi ang pakikinig, ano po, pagtanggap ng mga sinasabi at ginagawa. Ano po? Kung may ibinibilin. Nandiyan ba kayo? Amen po ba? Ayan, okay, palakpakan natin si Lord. Yung lakas na palakpak. Sabihin mo sa katabi mo, kapatid, simula ngayon, maging masunurin tayo sa salita ng Panginoong Hesus. Amen po ba? So, ang sabi ng Lord, kung patuloy kayong susunod sa aking mga aral, tunay ngang kayo'y mga alagad ko. Ano po? Amen po ba? Nagiging tunay lang tayong mananampalataya ng Panginoon kung sumusunod o tumatalima tayo sa kanyang mga aral, sa kanyang mga utos, sa kanyang banal na kalooban.
Ano po? Amen po ba? Ayan. Okay, palakpakan natin si Lord. Yung malakas na palakpak. Ano po? So, siyempre, dahil siya ang Diyos at ating tagapagligtas, bukod sa sampalatayanan at sundin, ano pang ating gagawin? Aha. Dapat natin siyang sambahin at paglingkuran ng may buong katapatan sa ating mga buhay. Amen po ba? Ayan, kayo ba'y sumasambat naglilingkod sa Lord? Mukhang humina. Sino ang sumasambat naglilingkod ng buong tapat sa Panginoon? Parang ayaw tumaas ng iba. Kasi minsan nagsiserve nga tayo pero patumpik-tumpik. Ayan, hindi buong tapatan. Dapat buong tapat kasi kilala naman natin siya. Ano po? Amen po ba? Alam natin siya ang Diyos na ating tagapagligtas, na nagmahal, nag-alay ng kanyang buhay, nagmalasakit at nagpahalaga sa atin. Di ba bilang pasasalamat man lang, di ba? Amen po ba? Bilang pag-appreciate sa kanyang ginawang pagliligtas sa atin. Ano ba naman yung tayo po ay maglingkod? Ano po ng buong tapat at sumamba sa kanya mula sa kaibaturan ng ating mga puso. Di ba? Amen po ba? Hindi nyo ba kayang ibigay ang buhay nyo para sa Lord? Ha? Sinong kayang ibigay ang buhay niya para sa Lord? Ayan, hindi naman para ipako sa krus. Ano po? Amen po ba? Hindi naman para mamatay. Ano po? Kundi para ialay ang ating buhay para siya'y paglingkuran. Amen po ba? At sa paglilingkod natin, mga kapatid, dapat naman tayo ay maging totoo, maging tapat sa paglilingkod sa Lord. Hindi lang dahil sa may nakakakita. Hindi dahil sa naghahanap tayo ng papuri. Ano po? Amen po ba? Dan kasi minsan, di ba, ganun ang style ng iba. Masipag pagka may nakakakita. Amen po ba? Lalo na pag may pumupuri, yung bait mo naman, ang sipag mo naman, mas lalo kang ginaganahan. Pero pag walang nakakakita, parang wala walang gana. Pero dapat mga kapatid ko sa Panginoon, may nakakakita sa wala. May nagpupuri sa wala. Ano po? Naglilingkod tayo ng buong sikap, ng buong sipag, ng buong puso, kasi ginagawa natin ang lahat ng yan para sa ating Panginoong Hesukristo. Amen po ba? Ayan, palakpakan natin si Lord. Hallelujah. Kaya nga po mga kapatid ko sa Panginoon, kung talagang tunay tayong nananampalataya sa Lord, ano po? Kung siya talaga ang ating pinaglilingkuran, at alam natin siya ang ating kasama sa gawain ito, hindi dapat tayo nakadepende sa tao. Ano po? Nandiyan po ba kayo? Hindi dapat tayo nakadepende sa tao kasi minsan pagka nakita natin yung hindi magandang ugali, nadidismaya tayo, parang ayaw na natin mag-serve sa Lord. Parang ayaw na tuloy natin na magpakita ng maganda. Ano po? Amen po ba? Hindi dapat ganon mga kapatid. Hindi dapat tayo nakadepende sa tao kasi pag sa tao tayo, mabibigo tayo mga kapatid ko sa Panginoon. Ano po? Pero pagka sa Diyos mga kapatid, hindi man natin gusto yung dumating, sigurado pagkasama niya ang Panginoon, dadaloy ang biyaya at kapangyarihan ni Yahweh El Shaddai. Amen po ba? Kaya nga po mga kapatid ko sa Panginoon, kung pwede lang, ano po? Kung pwede lang naman, yung wala na tayong request.
Ano po? Kasi parang nakadepende na tayo sa tao eh. Di ba? Nandiyan po kayo. Ayan, di ba mga kapatid ko sa Panginoon, parang tao ka kasi nakatingin. Eh, pagka magaling ito, magaling to. Mahusay ito, anointed ito. Di ba? Minsan ganun ang ating pananaw. Hindi dapat ganun. Ano po, mga kapatid ko sa Panginoon? Kaya dapat kayo, prayerful kayo, hindi lang yung mga worker. Ano po? Mas maganda sama-samang nagpipray na, Lord, sino man yung dumating, sino man yung ipinadala mo, samahan mo at gawin mong daluyan ng iyong mga biyaya, himala, pray nyo lagi. Kahit saan kayo dumalo na gawain. Halimbawa, dito, o sa Santa Ines. Ano po, lalo na, mag-a-anniversary sila. Mas lalo ninyong tukuran ng pananalangin, mga kapatid ko sa Panginoon. Ano po, amen po ba? Sino man yung dumating. Ano po, sino man yung gagamitin ni Lord. Na mga choir, mga manunugtog, mga mag-EMC, magbibigay ng inspirational talk, mag-healing message. Ano po, dapat samahan ng anointing ng Panginoon. Ano po, amen po ba? Hindi tayo dapat nakatingin sa tao. Ano po, dapat doon tayo nakatingin sa Panginoong Diyos na siyang kikilos at gagawa ng himala sa ating mga buhay. Amen po ba? Dapat doon, mga kapatid, sa Panginoong Diyos. Kasi siya lamang ang higit nating maaasahan sa ating mga buhay. Ano po? Amen po ba? Pero hindi naman masama, mga kapatid ko sa Panginoon, na mag-request. Di naman, okay lang naman yun. Walang problema doon. Ano po? Kung mapagbibigyan, di mas maganda. Ano po? Amen po ba? Pero ito nga lang po, mga kapatid ko sa Panginoon, dapat lagi tayong sa Diyos nagtitiwala at umaasa. Ano po? Amen po ba? Ayan, kasi mga kapatid, alam naman po natin na ang gawain ito ay gawain ng Diyos. Hindi tao ang nagpapatakbo nito. Ano po? Bagamat may ginagamit si Lord, ano po, ng mga tao, pero ang Diyos pa rin, mga kapatid ko sa Panginoon, ang siyang nangunguna, siyang nagpapatakbo, kumikilos sa banal na gawain ito ng Diyos. Amen po ba? Siya rin ang nagdala sa atin dito. Siya yung umakay sa atin dito. Siya rin ang gumagamit sa amin dito, mga kapatid ko sa Panginoon. Ano po? Amen po ba? Kaya dapat sa Kanya lamang tayo manalig, magtiwala at umasa, mga kapatid ko sa Panginoon. Ano po? Nang sa ganon, ang Diyos ang siya lagi nating maranasan sa ating mga buhay. Amen po ba? Okay, magsipagtayo po tayong lahat, mga kapatid. Pikit po natin ang ating mga mata. At ilagay po natin sa ating mga sarili o ang ating mga sarili sa presensya ng Lord. At sa hapong ito, mga kapatid ko sa Panginoon, may Diyos tayo. May Diyos tayong tagapagligtas. Iyan ang ating Panginoong Hesukristo na nag-alay ng kanyang buhay para sa ating lahat. Siya ang ating pagkatiwalaan. Siya ang ating asahan. Siya ang ating panaligan, mga kapatid. Sapagkat siya ang nag-iisang sinugo ng Ama para sa ating. Para tayo'y katagpuin ng Diyos, para tayo'y tulungan, para tayo'y pagpalain, para pagalingin tayo sa ating mga karamdaman, para patawarin tayo sa ating mga kasalanan, para tayo tubusin at palayain sa pagkaalipin sa kasalanan, para baguhin ang takbo ng ating buhay at bigyan tayo ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Kaya tayo po sa Kanya manalig at magtiwala, sapagkat may magagawa ang Diyos. Malaki ang magagawa ng Diyos sa mga taong nananalig at nagtitiwala sa Kanya.
Hallelujah. Sige po, lumapit po kayo sa Panginoon. Yes. Pinatunayan mo ito sa krus ng Kalbaryo. Kaligtas sa'yo ay natamo. Ay natubos kasalanan. Sasambahin kita, pupurihin pa, hanggang ikaw ang hari at tagapagligtas. Nang ibang nagmahal sa akin ng tulad mo, pag-ibig mo'y wagas at di nagbabago. Pinatunayan mo ito sa krus ng Kalbaryo. Kaligtasan sa'yo ay natamo. Dahil sa'yo tanging ikaw ang hari at tagapagligtas. Banal mong pangalan, aking itataas. Panginoong Jesus, aking Diyos, iaalay ko sa'yo aking lakas. Ikaw ang hari at tagapagligtas. Banal mong pangalan, aking itataas. Panginoong Jesus, aking Diyos, iaalay ko sa'yo aking lakas. Iaalay ko sa'yo aking lakas. Iaalay ko sa'yo aking lakas. Panginoong Hesus, marami pong salamat na patuloy ka na nagpapahayag sa amin. Tulungan mo po ang bawat isa sa amin na mas lalo na makilala ka po namin upang mas lalo din pong tumibay ang aming pananampalataya sa iyo. Panginoong Hesus, patuloy mo kaming liwanagan. Patuloy mo kaming akayin sa iyong banal na kalooban.
Bigyan kami, Lord, ng kalakasan, karunungan at kapangyarihan na makasunod kami, Panginoon, sa iyong katuwiran at kabanalan. At maganap naming maiwaksi ang kasamaan, Panginoon. At dalangin din po namin, Lord, na magawa naming ialay ang buhay namin ito para maglingkod sa iyo. Para sumamba sa iyo, Panginoon. Sapagkat tunay pong ikaw ang nag-iisang Diyos na tunay at buhay. Ikaw ang aming nag-iisang Diyos na tagapagligtas. Panginoon, tulungan mo kaming maging tapat, maging totoo nawa kami, Lord, sa aming paglilingkod sa iyo. Sa pangalan po ng aming Panginoong Hesukristo. Sabihin po natin, Amen. Amen. Yan, palakpakan po natin ang Panginoon. Glory to God, glory to Christ Jesus. At itaas po natin ang ating mga panalangin, mga prayer request, at ganon din po ang mga bagay-bagay na ating gustong ipanalangin, pabasbasan sa Lord, maging ang ating mga mahal sa buhay. Ganon din po, sama natin sa panalangin para sa pasasalamat nila Sister Concha Malig and family, Sister Sinaida Gatus and family, Sister Remedios Layog and family, Sister Marina Santos and family, Sister Mary Kayanan and family, Sister Len Mandap and family, Brother and Sister Paul and Rita Kayanan and family, Sister Rosa Cortez and family, Sister Jomen Tayag and family, Sister Conrada Caborata and family, Sister Cristina Reyes and family, Sister Dominga Colala and family, Sister Eden Kayanan and family, Sister Lisa Gasa and family, Sister Lini Gatos and family, Sister Janet Lising and family, Sister Baby Razon and family, Sister Rosie Lagman and family, Sister Baby Gilas and family. Para naman po sa kagalingan ni Sister Brother Serafin Garcia, Consolacion Santos, Raymond Santos, Manyan Magat, Mary Ann Magat, Nicolas Layog, Loida Aguas, Andy Gatos, Niño Jesus Gaza, Rogelio Colala Jr., Cristina Reyes, Diane Rose Cortez, at ganon din po sa successful operation ni Brother Domingo Carreño. At para po sa personal intention nila Santos, Rosemary Calma, Remedios Bisda, Niño Jesus Cortez, Clara Datu, Beth Johnson. Sama po natin sila sa panalangin. Aming Diyos, Ama, marami pong salamat sa hapon pong ito. Salamat sa biyaya ng iyong mga salita, Panginoon. Dalangin po namin, Lord, na sa amin pong pagdulog sa iyo, loobin mo po na bigyan ang lahat ng katugunan. Panginoon, ikaw po ang Diyos na tumutugon sa aming mga panalangin. At sa iyo naman po walang mahirap. Walang imposible sa iyo, Panginoon. At sinasabi po ng iyong mga salita na wala kang binibigo sa mga taong nananalig sa iyo. Kaya po sa hapong ito, Panginoon, inaangkin na po namin, Lord, na sa aming pagdulog sa iyo, ang aming mga kahilingan ay binigyan mo na po ng katugunan sa ngalan po ng aming Panginoong Hesukristo. Pagpalain mo rin po ang mga bagay-bagay na kanilang itinataas, maging ang kanilang mga handog na ipinagkakaloob, Panginoon. I-bless mo rin po ang aming mga mahal sa buhay na naiwan sa aming mga tahanan. Lalo na po sila na nangangailangan ng banal mong tulong. Abutin mo po sila, Lord, ng iyong mapagpalang kamay. Maging ang aming mga kapatid na nabanggit ayon sa kanilang mga kahilingan at mga kalagayan. Abutin mo po sila, Lord. Ipagpala mo po sila, Panginoon. Pagalingin mo po kung may karamdaman. At loobin mo po na bigyan ng katugunan ng kanilang mga kahilingan. Pagpalain mo rin po ang kabuhayan ng aking mga kapatid. Ang kanilang mga negosyo, trabaho, palaisdaan,
o anuman ang kanilang mga source of income, Panginoon, i-bless mo po ito. At hayaang matugunan ang kanilang mga pangangailangan at managana sila sa buhay. Pagpalain mo rin po ang bawat isa na may kabigatan, Panginoon. Lalo na po sila na nababalisa, natatakot, Panginoon, nangangamba sa kanilang mga kalagayan. Loobin mo po, Lord, na abutin sila, tulungan sila, bigyan sila, Lord, ng kalakasan at bigyan ng kagaanan, Panginoon, sa pangalan po ni Jesus. Pagpalain mo rin po ang mga may sakit, may mga karamdaman. Panginoon, iunat mo po ang iyong mapagpalang kamay. At anumang karamdaman mayroon sila, pawiin mo at alisan ito ng kapangyarihan. Pawalan ng bisa ang anumang uri ng sakit. Ikaw masamang espiritu ng karamdaman. Karamdaman sa dugo, sa balat, sa laman, sa buto, maging sa internal organ o sa lahat ng parte ng katawan. Sa pangalan ni Jesus, ikaw masamang espiritu ng karamdaman, lumayas ka. Ngayon din, bitawan mo at palayain ang bawat isa sa makapangyarihang pangalan ng Panginoong Hesukristo. At Ama, sa pangalan ng Panginoong Hesus, sa oras pong ito, amin pong inaangkin, Lord, na dumadaloy ang biyaya ng kagalingan mula ulo hanggang talampakan. Pinagagaling mo po ang lahat ng mga may sakit, Panginoon. Pinalalaya mo sila at pinapanauli mo sa kanila ang malusog, malakas at magaling na pangangatawan. In the mighty name of Jesus Christ of Nazareth, amin po itong dinideklara at inaangkin, Panginoon, na pinagaling mo at pinalaya ang bawat isa sa ngalan po ng Panginoong Hesukristo. Pagpalain mo rin po, Panginoon, ang banal na gawain mong ito. Dalangin po namin na patuloy po kayong umakay ng mga dadalo. Gamitin mo, Lord, ang gawain ito upang marami pa po ang makakilala sa iyo. Magbalik loob sa iyo at maglingkod sa iyong banal na pangalan. Pagpalain mo po ang lahat ng tumutugon, lahat ng dumadalo sa gawain mo. Pagpalain mo po sila, Panginoon. I-bless mo rin po ang lahat ng mga workers, ang lahat ng core group, Panginoon, ang mga ministry heads, ang mga choir, manunugtog, Panginoon, mga volunteer workers, Lord, i-bless mo po sila, Panginoon. Patuloy silang samahan, patuloy silang gabayan, patuloy mong ingatan ang bawat isa sa kanila, maging ang kanilang mga kalusugan at mga mahal sa buhay. Laging ingatan sila, Panginoon. At patuloy mong bigyan sila, Lord, ng tagumpay. At ikaw lagi ang manguna sa kanila, Panginoon. At ikaw nawa ang siya nilang maparangalan. Maitaas nila, Lord, ang iyong banal na pangalan. I-bless mo rin po ang tahanang ito, Panginoon, na tumanggap ng iyong banal na gawain. I-bless mo po ang pamilya ni Sister Concha, ang buong pamilya, Panginoon, ang bawat membro ng pamilyang ito, i-bless mo po. Ikaw po, Lord, ang laging kumilos sa kanilang mga buhay. Patuloy ka na magpala sa kanilang mga buhay, Panginoon. Amin pong inaangkin, Lord, na sa hapong ito, tinugon mo po ang aming mga kahilingan. Pinagpala mo ang aming mga buhay, kaya uuwi kami, Lord, taglay ang masaganang grasya mula sa iyo. Sa ngalan po ng aming Panginoong Hesukristo. Sabihin po natin, Amen. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Umupo po kayo, mga kabatid, at magpapahid po ako ng langis. Ano po? Para wala na rin pong bumagsak. Ano po? Simento pa naman yan. Ayan. Papahiran ko na lang po kayo ng langis habang kumakanta po yung mga po. His Son, give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say,
sabbath, the Lord